Sumailalim ang lalaki sa pagsusulit para sa Hunter Qualification Exam. Ang sumunod na nangyari ay nagulat pati ang mga nangungunang S-rank na elite sa buong mundo. Lahat ito ay dahil tinalo niya ang isang rising star sa mundo ng mga hunters gamit lamang ang kanyang kamao. Ang pangyayari ay nag-iwan sa bawat taga-suri ng matinding pagkabigla. Kahit ang pinakamalakas na miyembro ng isang S-rank guild ay hindi mapigilan ang pagnanais na personal na subukan ng hangganan ng kanyang lakas. Ang hindi nila alam ay ginugol ni Chansok ang napakahabang 80 taon sa pakikipaglaban sa ibang mundo bilang isang hindi natatalo na spear god. Noong isang beses, pinatay niya gamit ng sarili niyang mga kamay ang demon god sa mundong iyon. Pagkatapos niyang makumpleto ang kanyang misyon ay nahabol na rin siya ng kanyang pagod. Kaya humiling si Chansok sa Diyosa. Hiniling niya na pangalagaan ang lahat ng kanyang mga alaala at karanasan at maibalik siya sa Earth. Pumayag ang Diyos ngunit ang bersyon niya sa Earth ay patay na. Kaya ilalagay niya ang kaluluwa nito sa isang bagong katawan. Sa sumunod na sandali, isang sinag ng liwanag ang bumagsak sa ibabaw ni Chansok. Ang bago niyang katawan ay nasa bingit na ng kamatayan. Gayunpaman, naniniwala ang Diyosa na makakaranas siya ng ganap na bagong buhay sa pamamagitan nito. Nang ibinukas na muli ni Chansok ang kanyang mga mata ay nasa Earth na siya. Ang mapahamak na ibang mundong yun ay nagdulot sa kanya ng walang katapusang pagdurusa. Ngayon na bumalik siya sa Earth, ang bagong katawan niya ay isang binatilyo lamang. Binuksan niya ang gripo sa kusina at nakita ang malinis, hindi kontaminadong tubig na dumadaloy palabas. Sa isang pindot lang, sumiklab ang apoy. Ito ang tunay na mahika. Pwede nang magpunta sa impyerno ang lahat ng salamangkero sa ibang mundong yun. Ang mas mahalaga pa ay nandito pa rin sa mundong ito ang paborito niyang pagkain, ang prenatong chicken cutlets. Ang tunay nitong tekstura ay nagpatulo ng luha sa kanyang mga mata. Ganito dapat ang lasa ng tunay na pagkain. Sa loob ng 80 taon ng walang tigil na pakikipaglaban ay hindi pa siya nakakakain ng maayos. Sa wakas, maaari na siyang mabuhay tulad ng isang karaniwang tao sa mundong ito. Hindi niya napansin ang mahinang pulangning sumisilay sa labas ng bintana. Pumasok siya sa banyo at nag-shower ng matagal at komportable. Bagaman pakiramdam niya ay hindi pa rin siya sanay sa mundong ito, naniniwala siyang sa wakas ay abot kamay na ang mas magandang buhay. Ngunit nang walang babala, isang nakakatakot na mukha ang lumitaw sa labas ng kanyang bintana. Lubos siyang nabigla. Paanong may nabubuhay na ganito sa Earth? Ilang sandali ang lumipas, may narinig siyang anunsyo sa likuran niya. Isang agarang paunawa. May lumitaw na corrosion rift malapit sa apartment complex, iniutos sa lahat ng residente na agad lumikas papunta sa underground shelter. Wala siyang idea kung ano ang tinatawag na corrosion rift o kung ano nga ba talaga ang nangyayari. Ang sumunod niyang nakita ay lubos na nagpagulat sa kanya. Ilang halimaw na hugis tao ang nagsisiksikan na ang nakakapit sa salamin ng kanyang bintana. Malapit nang tumusok ng diretsyo rito ang kanilang matutulis na kuko. Nang muntik na silang makapasok, biglang lumingon si Chansok at tumakbo. Maliwanag na ngayon sa kanya. Hindi na ito ang mundong naaalala niya at kailangan niyang makakuha ng mga sagot agad-agad. Nakakatakot ang pagkakahawig ng mga nilalang na ito sa mga halimaw na hinarap niya sa ibang mundo. Mabilis na pumunta si Chansok sa gilid ng bintana at palihim na sumabit ng hindi napapansin ng mga nilalang. Nang mawala na sila, agad siyang umakyat palabas ng bintana nang walang pag-aatubili. Inisip niya na ang pinakaligtas na gawin ay sundin ang mga tagubaylang ipinalabas sa radyo at tumungo sa shelter. Doon niya napansin ang isang batang nakatayo sa kanyang harapan. Akala niya ay sasamahan siya ng bata nang mapagtanto niyang balak pala ng batang lalaki na puntahan ang mga halimaw. Sa murang edad ay matatag na ang mga mata ng batang ito. Sinabi pa nga niyang papaslangan niya ang mga halimaw at tinanong si Chansok kung gusto niyang sumama sa kanya. Hindi maiwasang malito ni Chansok. Talaga bang ganito kalakas ang loob ng mga bata ngayon? Sinabi ng bata na ganito na ang mundo sa nakaraang 13 taon. Ang mga corrosion rift, ang mga daang pinto kung saan lumalabas ang mga halimaw at walang nakakaalam kung paano ito nabubuo o kung kailan at saan ito lilito. Ang pagkaunawang yun ay nag-iwan kay Chansok ng pagkabigo matapos ang lahat ng kanyang paghihirap para makabalik sa Earth. Naging isang buhay na impyerno na raw ito. Tinanong niya ang bata kung sino ang pinakamalakas na hunter sa mundo ngayon. Walang pag-aatubili na sinagot ng bata ang pangalang Lee Se-yun. Si Lee Se-yun ay kabilang sa Jannabi Guild, isa sa 10th rank na nangungunang guild sa Earth. Siya ay may dalang napakalaking great sword at kasalukuyang humaharap sa isang corrosion rift sa Chair 1. Kahit nalaman niyang may umiiral na makapangyari ang hunter, pakiramdam ni Chansok na hindi pa rin kapanipaniwala ang ideya ng mga karaniwang tao na nakikipaglaban sa mga halimaw. Biglang tinakpan ni Chansok ang bibig ng bata.
Ipinahiwatig niyang manahimik siya. May papalapit na mga halimaw sa kanilang harapan. Nung tumingin siya, 5 halimaw ang mismong nasa harapan nila. Ngunit sino ang mag-aakala na may 5 silang nakikita at may isa pang nakatago? Sa kabutihang palad ay ang bagong katawan na ito ay tila may taglay ding lakas na higit sa normal na tao para harapin sila. Gayunpaman, hindi siya kampante na mapoprotektahan niya ang bata sa gitna ng laban. Ngunit hindi rin naman pwedeng iwanan niya siya. Habang pinag-iisipan niya ang kanyang mga pagpipilian, isang pamilyar na pakiramdam ang bumalot kay Chansok. May dalang bakas ng mahinang asul na enerhiya ang hangin. Ito ay mana. Sa sandaling yun, sigurado siya na ito ay eksaktong kapareho ng mundong dati niyang kilala. Sa sumunod na sandali ay sumiklab sa apoy ang isa sa mga halimaw. Ang pag-atake ay ginawa mismo ni Chansok. Bagaman matagal nang nawala ang mana na naipon niya sa loob ng 80 taon. Hanggat may mana sa hangin ay maaari niyang muling tipunin ito. Ibig sabihin magagamit pa rin niya ang kapangyarihang nakaukit sa kanyang kaluluwa. Ang Paradox Flame medyo nakakadismaya ang lakas ng apoy pero sapat na yun para harapin ang ilang halimaw na ito. Napatitig sa kanya ang bata nang may paghanga. Hindi ko inakala na mayroon kang ganitong kakaibang kakayahan. Dahil dito ay naghanda pa nga ang bata na sumugod at tapusin mismo ang mga halimaw. Hindi na nakapagsalita si Chansok. Hindi pa nga lubos na nakatutok ang mga halimaw sa kanilang target. Kaya bakit pa nagmadali ang bata? Tulad ng inaakala ni Chansok, agad na naging target ng mga halimaw ang batang lalaki. Namuo ang takot sa mukha ng bata. Sa kabutihang palad ay nahawakan ni Chansok ang braso ng bata sa tamang oras. Sinabi niya sa bata na ibigay sa kanya ang kahoy na nasa sahigi. Kailangan niyang hiramin ang sandata ng bata. Sa sumunod na sandali, 3 halimaw ang sumugod ng diretsyo kay Chansok. Agad na nagbago ang tingin ni Chansok nung nahawakan niya ang sandata. Isang matalim na huni ang pumutol sa hangin nung inindayog niya ang kahoy. Kasunod nito, nahati ng pababa sa gitna ng kanilang katawan ang 3 halimaw. Sa sandaling yun, naramdaman ni Chansok ang pamilyar na pakiramdam ng kanyang mga nakaraang araw bilang si Spear God. Ang batang lalaki ay tuluyan ang natahimik sa nasaksihan niya. Sa kanyang mga mata malinaw na hindi karaniwang tao si Chansok. Hinala niyang isa siyang hunter na nagtatago ng kanyang tunay na pagkakakilanlan. Ngunit sa kaloob-looban niya ay nagliliyab si Chansok sa galit. Ang payapang buhay na pinaghirapan niyang mabawi ay ganito na lang ang kinalabasan. Hindi nagtagal habang iritado ang kanyang ekspresyon. Dinala ni Chansok ang batang lalaki sa underground shelter. Agad nakilala ng ina ng bata ang kanyang anak sa unang tingin. Paulit-ulit niyang pinasalamatan si Chansok na nagsasabing siya ang nagligtas sa kanyang anak. Nang makita ang maayos at mamahaling kasuotan ng babae, sandaling napatigil si Chansok. Kaya pala sapagkat galing sa mayamang pamilya ang bata hindi nakapagtataka na napakayabang ng kilos niya. Sa sandaling iyon, nagsimulang yumanig ng malakas ang buong gusali. Sa isang iglap, may halimaw ang Samira sa pintuan at pilit na pumasok sa loob. Nagtakbuhan ang lahat dahil sa takot. Ngunit nanatiling nakatayo si Chansok sa kanyang kinaroroonan. Lumingon ang batang lalaki at sumigaw sa kanya na tumakbo. Sinabing kahit si Chansok ay walang pag-asa laban sa halimaw na ito. Ngunit hindi pa rin gumalaw si Chansok. Akala niya ay bumalik na siya sa isang pamilyar na mundo. Ngunit ngayon ay malinaw na walang pinagkaiba ang lugar na ito sa mundong yun. Tinanong niya ang batang nasa tabi niya kung bakit. Kahit na napakayaman ng pamilya niya ay gusto niya pa rin na maging hunter sa halip na magtago sa isang ligtas na lugar at mamuhay ng komportable. Sinabi ng bata na napaslang ang kanyang ama. Noong panahong yun nagtatago rin ang kanilang pamilya sa isang kanlungan. Ngunit pinaslang pa rin ang kanyang ama ng mga halimaw. Mula noon, naunawaan ang batang lalaki na walang tunay na ligtas na lugar sa mundo. Kaya nanumpa siyang maging hunter, ang pinakamalakas na hunter upang paksain ang lahat ng Corrosion Rift at iligtas ang mundo. Kahit pa nakakatawa ito, bago pa man niya ito matapos ay pinigilan siya ni Chansok. Ngumiti siya, isang ngiti na puno ng tahimik na katiyakan at sinabi na ang batang lalaki ay magiging isang dakilang hunter, balang araw. Ngunit sa kasamaang palad, hindi niya kailanman mailigtas ang mundong ito. Nang bumagsak ang mga salita ni Chansok ay desperadong hinayla ng nanay ang bata. Hinihikayat siyang tumakbo. Sa mismong sandaling yun, may malakas na sumabog sa likuran nila. Nang lumingon ang bata ay nagulat siyang matuklasan na ang halimaw na kinatatakutan ng lahat ay patay na. Pinaslang ito ni Chansok gamit ng isang kamay lamang. Ang dahilan kung bakit sinabi ni Chansok na hindi mailigtas ng bata ang mundo ay simple lang dahil yun ang kanyang trabaho at marami na siyang karanasan sa pagkamit nito. Matapos harapin ang halimaw, umuwi si Chansok upang mangalap ng mga importanteng impormasyon tungkol sa mundo.
Natuklasan din niya na bumaba na lamang sa 3,210 ang balanse ng kanyang account. Ang orihinal na may-ari ng katawang ito ay empleyado ng isang logistics company ngunit na bankrupt ang kumpanya dahil sa corrosion rifts kaya siya ay nawalan ng trabaho. Habang iniisip ni Chansok kung paano kumita ng pera at mabuhay, napansin niya sa kanyang cellphone ang isang paanyaya para sa pagre-recruit ng mga hunter. Mabilis na lumipas ang oras at sa sumunod na araw sa loob ng gusali ng Hunter Association. Ngayon, malapit nang maganap ang isang marangyang seremonya ng pagpipili. Ang kaganapang ito ay nakahikayat ng maraming scouts ng mga hunters. Lahat ay umaasang makapag-recruit ng mga maaasahan na mga baguhan sa kanilang mga guild. Gayunpaman, naniniwala ang isang scout na ang batch na ito ng mga hunters ay walang tunay na namumukod-tangi kundi isang grupo ng mga pangkaraniwang tauhan lamang. Ngunit nakuha rin ng seleksyong ito ang pansin ng isa sa S-rank na nangungunang hunter sa mundo. Si Lee Se-yoon, halos lahat sa arena ay nakamasid ng may paghanga. Ito ang isang taong karaniwan nilang nakikita lang sa balita ngunit naririto siya ng personal. Inakala ng lahat na dumating si Lee Se-yoon para kay Han Sang-a, isang nangungunang graduate sa Hunter Academy na nag-awaken ng kakayahan sa pagkontrol ng kuryente. Ang hindi nila alam ay hindi naman talaga seryoso si Lee Se-yoon kay Sang-a. Sa pinakamabuti ay nakikita niya lang siya bilang naglalakad na power bank. May sinabi ang isang kasamahan sa tabi niya na maaaring magamit pa rin ang kakayahan ni Han Sang-a sa ilang sitwasyon. Sa sinabi nito ay inayos ng isang lalaki sa tabi nila ang kanyang sunglasses at kalmadong sinabi na maraming henyo sa akademya ang bumabagsak sa sandaling humarap sila sa totoong laban. Mukhang nagustuhan ni Lee Se-yoon ang sagot na yon. Casual niyang inihaji sa kasamahan niya ang isang candy bilang papuri. Pagkatapos ng lahat, magkaiba talaga ang pagsasanay at ang totoong laban. Para sa mga estudyanteng nakaranas lamang ng mga kontroladong pagsasanay, nangangailangan ng panahon ng pag-aangkop sa totoong laban at hindi naiiba si Han Sang-a. Hindi nagtagal ay malapit nang magsimula ang laban sa ibaba. Pinanood ito ni Lee Se-yoon nang may interes at umaasang makakakita ng isang may pangakong talento. Ipakita sa akin ang mga baguhan ang lakas na karapat-dapat na hangaan. Nagulat ang host nang tignan niya ang profile ng kalahok. Isang sibilyan lang, isang taong hindi man lang nakapasok sa Hunter Academy. Samantala, sinara ni Chansok ang zipper ng kanyang combat suit. Mahigpit niyang hinawakan ang sandatang ibinigay ng asosasyon. Nagpatuloy ang host sa pagtukso sa kalahok. Nagtataka kung gaano karaming tapang ang kinailangan para tumapak sa entablado na ito. At ngayon, pumapasok sa arena ang kalahok na sa totoo lang ay hindi pa rin masyadong sanay sa bagong pangalan niya. Simple lang ang mga patakaran. Pinapayagan lamang ang mga sandatang ibinigay ng asosasyon at ipinagbabawal ang nakamamatay na atake. Ang tunay na nais ni Chansok ay gamitin ang pagsusulit na ito bilang hagdan patungo sa mas mataas na awtoridad. Sa kabilang panig, ang isang binatang may gintong buhok ay mukhang mayabang at malinaw na hindi seryoso kay Chansok. Nang itaas ng referee ang kanyang kamay, opisyal nang nagsimula ang unang laban. Sa pagsisimula pa lang, sumugod ang binatang blonde. Nasa sabik sa ideya na makakalaban ng isang taong hindi man lang kayang mag-ipon ng mana. Ngunit nanatiling hindi nagbago ang ekspresyon ni Chansok. Para sa kanya, ang kalaban niya ay puno ng mga opening. Sa sumunod na sandali, itinanim ni Chansok ang sandata niya ng diretsyo sa sahig. At sa gulat ng binata, nawala si Chansok sa paningin niya. Naguluhan ang isip ng binatang blonde. Isa ba siyang speed type na hunter? Nang mapagtanto niya kung ano ang nangyayari ay nasa likuran na niya si Chansok. Magulo ang teknik mo, sabi niya. Hindi ko nga kailangan ng sandata para harapin ka. Sa sumunod na sandali ay binugbog ni Chansok ang tiyan ng kalaban. Halos mapasukan ng binatang blonde ang lahat ng kinain niya kagabi. Sa sandaling malapit nang bumagsak ang kalaban niya ay umatras si Chansok at pinilit siyang tumayo muli. Sinundan nito ng isang mabagsik na uppercut na bumasag sa panga ng lalaki. Ang binatang blonde na kanina mayabang ay halos mawalan na ng malay. Nagulat si Chansok. Alam niyang hindi niya katapat ang lalaki pero masyado namang mahina ito. Pinili niyang makipaglaban ng walang armas dahil baka masyadong masaktan ng todo ang kalaban niya. Pagkatapos ng saglit na pag-iisip, huminahon si Chansok. Marahil baguhan lang ang bata. Malinaw na hindi ito ang karaniwang antas ng isang hunter. Ngunit ang pangyayari ay nagpabigla kay Lee Se-yoon at hindi siya makagalaw. Ano nga ba talaga ang lalaking ito? Agad niyang tinignan ang profile ni Chansok, isang empleyado lang ng logistics company. Ibinulong ng isang katrabaho niya na halos wala ng reserbang mana ang binata. Ang ganong kapangyarihan ay dapat ng mga ilangan ng maraming taong pagtitipon ng mana. Kung hindi, purong swerte lang yun.
Ang paliwanag ay sinalubong lamang ng malamig na pagtahimik mula kay Lee Se-yun at isang candy na itinapon sa kanya. Sa tingin niya ay mas malamang na sadyang itinatanggi ni Chansok na mag-ipon ng mana. Sa sahig ng arena, ipinihit ni Chansok ang kanyang leeg na may bahagyang paninigas. Gayunpaman, kung gusto niyang patunayan ang kanyang lakas ay kailangan niyang tapusin ang laban. Sa sumunod na sandali, nakatayo na siya sa tabi ng binatang may gintong buhok. Tumataas ng mataas ang kanyang kamao habang kalmado siyang nagsalita. Huwag kang mag-alala, hindi ito nakamamatay na suntok. Ang gintong buhok na binata ay natakot ng husto at hindi siya tumitigil sa pagmamakaawa. Sa isang malakas na kalampag, nawalan siya ng malay dahil sa iisang suntok. Nagudyok ang eksena ng mainit na pagtatalo sa mga Hunter Scouts na nasa mga upuan. Habang pinagtatalunan ng iba ang kanyang lakas, nagpa siya si Lee Se-yun. Siya na mismo ang susubok kay Chansok. Tinanong siya ng kasama niya kung saan siya pupunta. Simple lang ang sagot ni Lee Se-yun. Pupuntahan niya ang presidente ng asosasyon. May gusto akong itanong sa kanya. Samantala, nagpapatuloy ang mga laban ni Chansok. Kahit sino pa ang lumabas sa entablado ay pareho lang ang kinalabasan. Hindi nila matiis kahit 3 kilos niya lamang. Hindi maiwasang magtaka ni Chansok kung ano nga ba ang itinuturo ng Hunter Academy para makabuo ng ganitong mga mahihinang mandirigma. Sa wakas, matapos niyang talunin ang ilang kalaban ay may isang karapat-dapat na kalaban ang lumitaw sa harapan niya. Nang siya ay tumapak sa entablado, kumalat ang bulong-bulungan sa mga manunood. Siya ay si kandidatong Hansang-a at sabik ang lahat na makita kung mapipigilan niya ang sunod-sunod na panalo ng misteryosong henyo. Tinitigan siya ni Chansok ng basta-basta lamang ngunit agad siyang nagka-interes. Taglay niya ang pinakamakapal na mana na nakita niya buong araw. Nagsalita si Hansang-a nang walang pagpipigil. Nakarating ka rito sa tulong lang ng swerte. Tapos na yun ngayon. Ngumisi lang si Chansok. Kasama rin ba sa curriculum ng Hunter Academy ang mga paulit-ulit na linyang ito? Sa sumunod na sandali ay dahan-daang hinugot ni Hansang-a ang kanyang espada. Kumislap ng gintong liwanag ang kanyang mga mata. Malamang ay wala kang anumang espesyal na kakayahan pero hindi ibig sabihin na papabayaan lang kita. Sa totoo lang ay napaisip si Chansok. Paano nga bang wala siyang espesyal na kakayahan? Alam niyang kung gagamitin niya ang mga ito ay malubhang masasaktan ang kalaban niya. Huminga ng malalim si Sang-a. Yumuko siya. Umusbong ang mga daloy ng mana sa kanyang kamay. Binalot ng gintong kidlat ang espada. Bahagyang nanginig ang buong sandata. Nang makita niya ito ay nagka-interes si Chansok. Sa sumunod na sandali ay agad na sumugod si Hansang-a. Sumabog ang berdeng liwanag sa paligid niya ngunit nabigo ang lubos na naka-charge na draw slash na matagal niyang inihanda na maabot si Chansok. Tumalon lang siya pataas at iniiwasan ito. Lubos namang natulala si Hansang-a. Naiwasan niya ito. Naiwasan niya ang aking lightning draw slash sa pamamagitan lamang ng pagtalon. Habang nasa ere ay namangha si Chansok. Nakakabighani ang ginawa niya. Pinagkuryente niya ang parehong kaluban at espada upang makalikha ng magnetismo. At saka inilapat ang puwersang yun sa atake niya. Binago niya ang atake niya para maging parang atake ng railgun. Makalipas ang ilang sandali ay lumapag lang si Chansok sa lupa. Sa ngayon ang teknik mo ang pinakamaganda kong nakita, kalmadong sinabi ni Chansok. Ngunit hindi mo napansin ang pinakamahalagang bagay, ang timing. Sobra kang nakatutok sa bilis. Ang kahinaan ni Hansang-a ay ang paglalagay ng magnetikong riles sa kalawakan upang mapakinabangan ang pagbilis nito. Kahit gaano pa ito kabilis o makapangyarihan ay hindi kailanman haharapin ng diretso ang isang atake, ganon kalinaw ang landas. Napuno ng pagkabigo ang isipan ni Hansang-a. Kumbinsido siya sa sarili na naging maswerte lang si Chansok. Muli niyang hinugot ang kanyang espada at gumawa ng mas mabagsik na pag-atake. Kahit hindi ko gamitin yun ay kaya kitang talunin. Muli siyang nabigo sa katotohanan. Madali lang na naiwasan ang kanyang mga atake. Isa kang hanggal, malamig na sinabi ni Chansok. Kung naiwasan ko ang pinakamabilis mong atake, paano ako matatamaan ng ganito kasimple? Lubos na pinukaw ng mga salitang yun ang galit ni Hansang-a kaya hindi na niya napigilan ang kanyang isipan. Hinihimok ng galit, inilabas niya ang kanyang pinakamalakas na atake. Napansin agad ito ni Chansok. Pinipilit na gamitin ni Hansang-a ang mana na lampas sa kanyang limitasyon. Kung ipagpapatuloy niya ito ay unang guguho ang kanyang katawan. Sa isang kisap mata ay lumitaw si Chansok sa harapan niya. Tunay ang iyong pagsisikap ngunit dito na nagtatapos ang laban na ito. Bago kumilos, casual lang na nang-asar si Chansok. Kung magsimulang sumakit, itaas mo lang ang kaliwang kamay mo. Sa sumunod na sandali ay isang maingay na kalampag ang umalangaw-ngaw. Tumama ng malakas ang kamao niya sa tiyan ni Hansang-a.
Kahit hindi pa niya ginamit ang kanyang buong lakas ay napalundag ng malakas si Han Sang-a dahil sa hampas. Nang makita niya ito, sinundan ni Chan Sok ng sunod-sunod na mga suntok at walang awang tumama pa sa mukha niya. Sa wakas ay isang mabigat na suntok ang tumama ng diretsyo sa mukha niya. Pagkatapos ng suntok na yon ay unti-unti nang nanghina ang diwa ni Han Sang-a. Sa isang malakas na kalag ay bumagsak ang matagal nang inaabangang henyo hindi bilang kampyon kundi bilang talunan. Ito ay nag-iwan ng pagkabigla sa lahat ng mga nanunood. Ganap niyang natalo si Han Sang-a, isa sa mga nangungunang estudyante ng akademya. Dahil sa tila karaniwang anyo ni Chan Sok ay inakala ng marami na puro palabas lang si Han Sang-a at naniniwalang masyado siyang umaasa sa mana at pinapabayaan ang pisikal niyang pagsasanay. Sa sandaling yun ay naramdaman ni Chan Sok ang paggalaw sa likuran niya at inakala niyang sinusubukan ni Han Sang-a na ipagpatuloy ang laban. Ngunit nung lumingon siya ay nakita niyang dahan-dahan itong itinataas ang kanyang kaliwang kamay. Ang buong katawan niya ay nanginginig na at halos hindi makatayo. Natuwa lang si Chan Sok sapagkat pabiro niyang sinabi na itaas ni Han Sang-a ang kaliwang kamay niya kung masakit na at ginawa niya nga ito. Tunay na estudyante ng akademya. Samantala ay may isang trabahador ang nagmadaling lumapit sa referee. Bumulong ang lalaki sa tenga ng referee na naging dahilan upang lalong maging seryoso ang mukha ng referee. Makalipas ang ilang sandali ay inanunsyo ng referee na may pagbabago sa schedule ng laban. Ang nagwagi na si Chan Sok ay magpapahinga muna sandali. Naguluhan si Chan Sok. Hindi pa ba tapos ang laban? Bakit pa siya sinasabihan na maghanda muli? Sinagot ng mga sumunod na salita ng referee ang katanungan niya. Susunod, ang nagwagi na si Chan Sok ay lalahok sa isang espesyal na laban kontra sa isang aktibong hunter. Ang laban na ito ay personal na inaprubahan ng presidente ng asosasyon at kumpleto na ang lahat ng paghahanda. Binaling ng lahat ng tao ang tingin nila sa malaking screen. At nung lumabas ang pangalan ay sumigaw ang madla. Pinakunot ni Chan Sok ang kanyang mga mata. Hinuhusgahan na ang kalaban niya na isang bihasang veterano. Isang espesyal na laban. Lumabas ba siya para subukan ang aking lakas? Hindi ito ang unang beses na nakakita si Chan Sok ng ganito, kahit na noong siya ay nasa ibang mundo. Umalangaw-ngaw ang matalim na kiskisan habang hinihila ang bakal sa sahig ng arena. Chan Sok ang pangalan mo, hindi ba? Sabi ng babae. Ako si Lee Se-yun. Susuriin ko kung may iba ka pang itinatago na kakayahan. Kalmado ngunit mabigat ang kaniyang tingin. Masyadong maliit ang entablado na ito para sa'yo. Interesado ka bang makipaglaban sa akin? Kung pakiramdam mong hindi mo kaya ay pwede kang tumanggi at maiintindihan ko naman dahil medyo biglaan ito. Nang makita ni Chan Sok kung sino yon ay nakagawa siya ng mapait na ngiti. Ito ay si Lee Sun, ang isa sa nangungunang hunter na nabanggit ng batang yun. Mas mahalaga pa ay ang kapanatagan at ang pressure na ipinapamalas ng babae ay hindi pagkukunwari. Siya ay isang tunay na profesional na hunter na nakaligtas sa hindi mabilang na laban. Sa kasalukuyang katawan ni Chan Sok ay kahit na gamitin niya ang sibat ay mahihirapan siya sa harapang pakikipaglaban. At gayon paman sa hindi maipaliwanag na dahilan ay yumuko pataas ang sulok ng bibig ni Chan Sok. Kung gusto mong subukan ang aking lakas ay sige lumapit ka lang. Sandaling napatigil ang referee sa tabi nila. Hindi ka ba magpapahinga muna? Napansin ni Lee Se-yun ang hindi matatawarang fighting spirit sa mga mata ni Chan Sok at bahagyang ngumiti. Mukhang kapareho mo ako. Ngumiti lang pabalik si Chan Sok at namuo ang pananabik sa kanyang dibdib. Kung ganoon ay hayaan mong makita ko kung karapat-dapat ba ng aking pagkilala ang pinakamalakas sa mundong ito.